Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang inyong mga nagdaang araw, ito pong weekend? Nawa, ang bawat isa sa atin ay naging pagpapala ang ating 2 araw na bakasyon sa maaring sa school o yung iba ay sa work. At nung Sunday ay naging mabiyaya ang ating mga ministry sa ating mga iba't ibang iglesia na ating mga pinaglilingkuran bilang kawan ng ating Panginoon Diyos. Sa umaga pong ito, samahan niyo ako sa ilang sandali ng ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong umaga ay, Ikaw ba'y ligtas na? Yan, napakaganda po ng isang katanungan sa ating mga manonood at nakikinig sa ating pong pagbubulay-bulay sa ilang sandali ng ating Panginoon. Ang ating pong Bible reference, ang ating pong napili ay dito sa Efeso 2:8 and 9. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Marami pong mga usapin o yung mga current issues sa ating lipunan o kaya ay mga usapin na gustong-gustong pinag-uusapan ng maraming tao. Katulad po ng mga masasayang plano sa buhay na ito ay nariyan yung gimmick, nariyan yung pagpunta sa ibang lugar na makakita ng mga magandang tanawin upang ang sabi nga ay makapag-refresh sa kanyang mga sarili. At ang iba naman ay mga bagay na tinatawag na in. At ito ay lalo na sa kalagayan ng mga kabataan. Ngunit meron pong dapat pag-usapan sa buhay natin. At ito ay di dapat iwasan. At ito nga po ay ang katanungang, ikaw ba'y ligtas na? Kung sakali bang ikaw ay mamatay, alam mo ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa? Yan po yung mga sa kalagayang espiritual at sa kalagayang buhay natin na mayroong pananampalataya at sa iba na patuloy na sumasaliksik ng kanilang mga kalalagayan, ng kanilang mga faith journey or spiritual life journey, ay maganda na ating matiyak sa ating mga sarili na sabi nga sa katanungan natin, ikaw ba'y ligtas na? Maganda po na bibigyan natin ng pansin yung katanungan na ano ba ang kaligtasan? Yan, sabi po dito, ang kaligtasan ay nangangahulugan katubusan ng buong pagkatao. At ito ay inalok ng walang bayad ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamagitan ng pagkabuhos o pagkabubo ng kanyang dugo, ay ginanap ang pagtubos para sa mga mananampalataya. Ang wika nga po, ito ay kaloob ng Diyos na walang bayad. Ang lahat ng pamamaraan ng tao na pawang mabuti sa kanyang paningin ay walang kabuluhan kung ito ay ang paraan niya para siya ay maligtas. Bakit po? Sapagkat ang wika ng ating Bible verse kanina sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili.
Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ito'y walang hanggang buhay sa piling ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga po sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Kristo lamang ang daan, katotohanan at buhay tungo sa Ama. Siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. 1 Corinthians 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ang wika po ibinigay ng Diyos para tayo ay maligtas. Sabi po sa Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kapatid at kaibigan na ating nakikinig at nanonood, kung wala ka pang kaligtasan, ano kaya ang kahinatnan ng iyong buhay? Ang sabi po sa mga sumusunod na ating pagbubulay-bulayan, dahil ang tao ay paong makasalanan, Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At walang kakayang iligtas ang kanyang sarili, ang kanyang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy at asupre. Sabi po sa Pahayag 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ay magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Nakalulungkot mga kapatid, nakalulungkot sa kalagayan ng buhay ng isang tao, na bagamat mayroong Panginoon na nagbibigay ng libreng kaligtasan, ngunit ang isang tao na walang katiyakan sa kanyang buhay, walang kaligtasan, maliwanag ang sinasabi sa atin mula sa kanyang aral at salita, napupunta sa isang malungkot na kalagayan. Ang tanong, paano ka maliligtas? Sabi po sa ating mga sumusunod, nabibigyan ng pansin, aminin mong ikaw ay makasalanan at wala kang kakayang iligtas ang iyong sarili sa kapahamakan. 1 John 1:9, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sumampalataya ka na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa iyong kasalanan. Romans 10:9, kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso, kung sasampalataya kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tanggapin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Napakaganda po nung sinabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panghuli kapatid, anyayahan si Kristo na pumasok sa iyong puso at gawin siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Napakaganda na sinabi sa Pahayag 3:20, tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Yan po ang paraan upang maligtas ang isang tao, upang maranasan ang magandang alok ng ating Panginoon at hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng isang buhay na ganap, hindi lamang dito sa lupa, lalo doon sa kaharian ng ating Panginoon. Talagang napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Amen po. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Niloob niya na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ito'y kaloob ng Diyos na di mo kailangang bayaran. Walang dapat bayaran. Hindi mo dapat bilhin. Ito ay libreng kaloob ng Panginoon upang ikaw at ako at tayong mga nakikinig na nanonood ay magkaroon ng kaligtasan.
kundi sa pamamagitan ng taus-pusong pagsampalataya sa Kanya. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. At maganda na sa ating mga sarili ay patuloy nating matiyak na tayo ay ligtas sa biyaya at pagpapala ng Panginoon sa Kanyang kabutihan sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoon na tinubos ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. Nais po namin, Panginoon, na magkaroon ng kaligtasan at salamat sa mga iyong mga salita na aming napakinggan at dalangin namin, Panginoon Diyos, sa iyo pong kaluwalhatian, karangalan, ang mga taong naliligaw at naghahanap ng kaayusan ng buhay ay masumpungan ikaw, aming Panginoon, na hindi naman napakahirap hanapin sapagkat lagi ka nag-aanyaya sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko po ang buong araw na ito sa iyo pong mapagpalang pangunguna sa amin na i-bless mo ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming pagpasok sa trabaho, pagpasok sa school, mga kapatid na may mga karamdaman, iyo pong loloobin, Panginoon, na sa buong araw na ito ay maranasan namin ang iyong masaganang basbas at pagpapala sa buhay namin. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.